Ano? Maligo ka sa kuya? Swimming ka? Di ba? Ano? Ang tawag dyan, dire-dire, no? Pastor Ludwig. Lord God, nagpapasalamat po kami Panginoon dahil dinala mo po kami rito. Dahil ito na nga wala pong aksidente sa iyo God. At kami po'y nagagalak Panginoon na masaksihan o God ang pagbabautismo po sa ilang naming mga kapatid. Tunay nga Lord na nagagalak po ang kalangitan ngayon dahil Lord sa mga kapatid naming ito na nagdesisyon Panginoon na ipasa publiko Panginoon agad ang kanila pong relasyon sa iyo. Tunay nga ang bautismo Lord is pamamaraan mo Panginoon upang ihayag namin Lord na kami ay tunay na nagmamahal at tumatanggap sa iyo God. Kaya nagpapasalamat kami sa mga pusong ito na nagbukas ng kanilang sarili sa iyo. Dalangin ko Lord, hallelujah, na maging maayos po hanggang matapos sa aming pagbabaptize na ito at samahan po kami ng iyong banal na presensya o God. Salamat po, purihin ka o God, ikaw madakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, pwede na kayo makaupo, humarap kayo lahat sa akin. Sige, umupo at dito ang harap. Opo. Mag-sacrifice kayo kasi saksi kayo. Hindi saksi ni Jehovah. Saksi. Saksi ka. Okay. Mga kapatid kay Kristo, ang ating pagtitipon ngayon ay isang napakahalagang pagtitipon sapagkat ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo na nakasaad doon sa Matthew chapter 28. Sa gayon, tayo man nang dahil sa kagandahan loob ng Diyos, nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang Iglesia. So meaning, kapag kayo ay nabautismuhan, yun na yung pagkakataon, nakabahagi na kayo ng katawan ni Kristo. Pwede nyo nang ipagmalaki na kayo ay follower, kayo ay servant, at kayo ay believer ng Panginoong Hesus. No? Ang tao ay hindi naliligtas dahil sa bautismo. Ang ipinapakita nito ay isa na tayong ligtas na mananampalataya ni Jesus. Hindi rin nito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang ipinapahayag nito ay ang katotohanan na tayo'y nahugasan na sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ay isang pangako ng pagtatapat kay Kristo na ating Panginoon. Ito ay isang pagsasalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Basahin natin ang Romans chapter 6. Romans chapter 6 verse 3 to 7. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kamatayan? Bakit sinabing tungo sa kamatayan? Kasi nga kapag tayo ay inilubog na sa tubig, yun ay naglalarawan na inilibing yung ating lumang pagkatao. So malilibing yung lumang Brendalyn at yung lumang sinanay. Ano nga pangalan ni nanay? Ha? Okay lang ako. Ellen? Alam ko yan. Ngayon, kung naganyan ako, ay uwi na ako sa langit. Ngayon, hindi pa naman eh. Alam ko namang nangihinayang pa kayo sa akin kahit paano. Amen. Amen. Kaya sabi niya doon sa verse 4, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo naman, sabi niya, na tungo sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Bakit panibagong buhay? Kasi ang ibubuhay na natin ay ang bagong buhay na kaloob ng Panginoong Hesus. Meaning, na born again na kayo. Amen. Na ipanganak na kayo muli. Kaya nga hindi pwedeng bautismuhan yung hindi pa born again.
Kaya hindi tayo basta-basta nagbabautismo na hindi pa born again. At alam ko naman sa aking obserbasyon na si nanay ay talagang born again na. Bakit po? Kapag nagkukwento si tita niyo Wilma, grabe yung mga kwento niya about yung buhay ni nanay, mas excited pa siya sa araw ng linggo. Kaya pala sobrang aga nila kasi alas 11 pa lang ng gabi naghahanda na si nanay. Amen. Praise God. Ganun siya ka-excited kay Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sana ganun ka rin ka-excited kay Lord. Amen. Bakit magpapabautis mo ba? Meaning, yung ibinayad sa atin, hindi mababayaran lang sa laki. Kaya kapag nabautismuhan ka na, lalo na sa inyo, Brendalyn, lalatiguin kayo ng Panginoon pag nag-backslide kayo. Masakit ang latigo ng Diyos. Amen. Amen. Now, maamo, mapagmahal, pero isa siyang mabagsik na hukom. Judge. Amin ba? Naniniwala kayo doon? Amen. Dahil totoong hukom siya, mabagsik siyang hukom pag siya ang naghukom sa atin. Amen. Now, sabi niya, sa gayon, tayo man nang dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay nagiging bahagi ng katawan. Sabi niya, at ang tao ay hindi naliligtas dahil sa bautismo. Ang ipinapakita nito ay isa na tayong ligtas na mananampalataya ni Jesus. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Ang ipinapahayag nito ay ang katotohanan na tayo'y nahugasan na sa ating mga kasalanan. Bakit? Kasi ikaw ay tumanggap na bilang tagasunod ni Kristo. Kaya malaya ka na, malinis ka na. Amen. At yun ang may karapat-dapat na bautismuhan. Now, sabi po niya, ng ating kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa makatuwid, ito ay pakikipagtipan tungkol sa lubusang pagtalikod. Ulitin ko kapag nabautismuhan ka, ito ay pakikipagtipan. Meaning, mayroon tayong tipanan sa Diyos. Tungkol sa lubusan, alinong tipanan natin? Tungkol sa lubusang pagtalikod sa ating mga kasalanan. At pagpapahayag ng pamumuhay ayon sa banal na kalooban ng Diyos. Gayon din naman, ito ay isang formal na pagtanggap ng iglesia sa babautismuhan bilang bagong miyembro sa lupon ng mga hinirang ng Diyos. So meaning, kung ang barangay mayroong lupon, ganun din sa kingdom. At tayo yung tinatawag na mga lupon na bagong miyembro ng kaharian ng Diyos. Sa ating pagkabautismo, tayo ay nagiging bahagi sa pamilya ng Diyos. Now, balikan natin yung Roma chapter 6, lalo kayong mga babautisman, makinig kayo kasi para hindi kayo wala kayong idadahilan na hindi naman ano. Sabi niya, Romans chapter 6 verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautisman kay Kristo Jesus ay mga nabautisman tungo sa kamatayan. So meaning, ito yung pinapaliwanag ni Apostle Paul. Amen. At ang matindi, kapag dumating si Kristo, halimbawa namatay na tayo lahat, pag binuhay na tayo, susundin na tayo sa Diyos sa alabaap, pauwi Amen. sa kingdom, doon sa langit. Amen. Doon, mayaman ka na, marami ka ng mansyon, ang daanan na doon ay Puro ginto. ginto. Amen. Ginto. Ginto. Amen. Now, parang yung iba, hindi naman natin alalahanin nyo, namamaos na ako, pero sakripisyo. Amen. Kaya magsakripisyo din kayo. Now, verse 6. Ano pa yung nilalahad ni Apostol Pablo? Sapagkat kung tayo naging kasama niya, na tulad ng kanyang kamatayan ay magkakaroon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Amen. Amen. Kaya tiisin mo na habang nandito tayo, ang tawag sa iyo patay. Amen. Patay ka na sa kasalanan, yun ang ibig sabihin. Namatay ka na sa kasalanan. Tignan nyo tignan nyo yung mga namatay sa kasalanan. Saang parte inahalimbawa ng Diyos ang namatay sa kasalanan? Yung mga bata. Bakit? Yung mga bata nag-aaway pero mamaya nagbabati. Pero kapag yung tulad nyo na malalaki na, isang buwan na hindi pa nagkakabati. Tama. Diba? Kasi hindi kayo namatay. Kadalasan. Amen. Verse 7. Sabi niya, verse 7,
sapagkat ang namatay na pinalaya mula sa kasalanan, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. So meaning, mamaya na ng konti, layang-laya na kayo. Amen. Meaning, malaya na kayong manalangin ng himala. Malaya na kayong manalangin ng para sa inyong kinabukasan. Malaya na kayong manalangin na matupad ang mga pangarap nyo ayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang hilingin nyo, sabi ni Kristo, oo, kasi yan ang pangarap ko sa iyo. Manalangin ka, Lord, dahil nabautismuhan na ako ngayon, kung estudyante ka, makakagraduate ako, magiging boss ako sa aking trabaho. Amen. Amen. Ganyan ang mga pangarap ng Diyos sa atin. Amen. Now, balik tayo. Pagpapakilala sa mga nabautisma. Amen. So, pinapakilala ko ang mga babautisma ngayon. Ay, kung pangalan nila, hindi ko alam. Erlinda Morales. Okay. Mga kapatid, masaya akong ipinapakilala ngayon ang magiging mga kasapi ng kingdom. Amen. Ipinapakilala ko po ang anak ng Diyos, Amen. Brendalyn Quinto. Quinto. Palakpakan natin si Lord. Tumayo. Palakpakan namin si Kristo. Amen. Now, ang pangalawa na ipapakilala ko, si Nanay, ano na yun? Erlinda Morales. Rosales. Morales. Nanay, tayo, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Amen. And last but not the least, amen, wala na yung dating Jeremy, bagong Jeremy. Ayun mo yun. Jeremy Jurik, papasok sa kingdom. Amen. So, dapat mayroong tayong patutuo ng pagiging Kristiyano nila, kaya gagawin na natin ito sa church. Amen. Amen. Pagkatapos nilang mabautisman, magpapatutuo na kayo about kung bakit kayo nagpabautismo, kung bakit yung tinanggap ng Panginoon. Kailangan magpatutuo kayo. Amen? Amen. Now, tumayo yung mga babautismo. Nakatayo ka, mabuti naman ka. Makinig po kayong lahat, bababa na to. Medyo.